bata pa niya. Napakabata pa niya nung siya ay naging hari. At si King Nebuchadnezzar of Babylon changed his name from Matthania to Zedekiah. There was a severe famine during this time. Yung time ng kapanahonan nung nagre-reign si King Zedekiah. And he died a prisoner in Babylon. Ito nga po, it last naging king siya for 11 years in Jerusalem. Next slide po. The kingdom of Judah was in trouble. The year was 586 BC. It was almost 500 years since Israel has become a kingdom under the Saul in about 1050 BC before Christ. David had begun his reign approximately. So after Saul, si David naman ang nag-succeed approximately 1010 BC. And then in 930 BC, the kingdom had been divided between the north kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah. So next slide, ito po yung na-search ko na mapa. Yan. Makikita natin kung paano na-divide. Ito po yung Israel, ito yung North Kingdom, at ito yung Southern Kingdom ng Judah. Nahati po yung kingdom ng Israel. Next slide. Israel, the Northern Kingdom, nasa taas po, never had a godly king. And so God's judgment fell in 722 before Christ, when he sent Assyria to defeat Israel and take its citizens away captive. The southern, yun naman southern of Judah, had the Davidic dynasty, and some of the kings were good, but unfortunately, most weren't. So, hindi lahat ng naging hari from dun sa mga success, ni David, nag-fall, sabi niya ganon, na hindi sila naging magandang hari. At kabilang na dito si King Zedekiah fell into the latter category. So, kabilang siya po doon sa God sent prophets to his people throughout their history to try persuade them. So nagpadala pa rin ang ating Panginoon sa kabila ng kanilang mga hindi magandang ginagawa, mga disobedience nila. Throughout their history to persuade them to return to the stipulation of this covenant para manumbalik sila and with them and to warn them of the judgment that would fall if they persisted in their disobedience and rebellion. Kung sila ay magpapatuloy pa sa kanilang pagsaway at pagiging rebellion. The prophets were largely ignored. Inignore lang nila. Hindi nila pinansin. Hindi nila take serious yung sinabi ng prophet. Next slide po. In the first prophecy that the prophet Jeremiah gave, the Lord said through him, "Listen, I am calling the armies of the kingdom of north to came to Jerusalem." From north, to Jerusalem. Pupunta sila doon sa south. They will set their thrones at the gates of the city. They will attack its walls and all the other towns of Judah. I will pronounce judgment on my people for all their evil, for deserting me and worshiping other gods. So aside from disobedience, rebelliousness, yung mga evil doing nila, tapos yung worshiping other gods, yan po yung mga ginagawa nila. So next slide po.
Yes, they worship idols that they themselves have made. Diba, diyan po yung galit na galit po nga talaga ang ating Panginoon. So, kahit na nung time ni Moises, makikita po yun sa Jeremiah 1:15 to 16. Later, the Lord had even more specific. This entire land will become desolate wasteland. Israel and her neighboring lands will serve the king of Babylon for 70 years. Nasa 25:11 naman po yun. Matatagpuan po itong itong scripture na ito. So, yung pong mga prophecy na yan ay talagang nangyari po nung time na yan na pinropesy ng isang prophet na yan. Biro mo 70 years. So, next slide po. Finally, in 588 before Christ, Nebuchadnezzar began his final siege. Nagano na siya, nagano na siya doon sa Jerusalem. 2.5 years later, on July 18, so ngayon yung July 18, di ba? 586 BC, the Babylonian broke. Ayan, yung kalaban nila, yung nasasakupan ni Nebuchadnezzar, inano nila, parang sila yung Ukraine and Russia. Yeah, sinakop na sila ng Babylonian. Broke the wall, through the wall, and the city fell. Nasira po yung kanilang wall na yun na nagdi-divide sa kanila. Jeremiah records that all the officers of the Babylonian army came in and sat in triumph at the middle gate. Nando sila sa kalagitnaan. Thus fulfilling the prophecy of Jeremiah 1:15, that the enemies from the north would set their throne at the gate of the city, doon sa boundary, doon sa gitna, doon sa gate na papunta doon sa south. So talagang parang Ukraine and Russia po itong nangyari sa kanila. So next slide po. When King Zedekiah and his royal guards saw the Babylonian, yan, papunta na, nakita na nila yung mga Babylonian in the city gate, they fled as soon as the darkness fell. Nagano na sila, nagkanya-kanya na silang naglipa na, nagtakbo-takbo na sila, kanya-kanya nagtago na sila. They went out, tumakas na sila. They went out through a gate between the two walls behind the king's garden and headed toward the Jordan Valley. But the Babylonians chased the king and caught him on the plains of Jericho. So nahuli caught sila doon sa bandang place ng Jericho. They took him to the king Nebuchadnezzar of Babylon, who was at Ribla in the land of Man. So nasukol na sila at dinala yung king nila at saka yung mga kasama niya na dinala sila kay King Nebuchadnezzar ng Babylon. So next slide. There the king of Babylon pronounced judgment. So nangyari na po yung prophecy, no, yung sinabi ni Jeremiah through dun sa binigay sa kanya ng message ng ating Panginoon. Ginawaran na, pronounce na yung judgment upon Zedekiah. He made he made Zedekiah watch as they killed his sons and all the nobles of Judah. So, ang hirap po nun, mapanood mo na pinapatay yung mga anak mo at yung mga kasama pa sa Judah, nobles. Then he gouged out Zedekiah's eyes. So, tawag doon, inano pa yung kanyang mga mata. Parang dinukot ba? Bound him. Tapos, bukod pa doon, dinukot na yung kanyang mga mata. Bound him in chains. So, natawag doon, inano pa siya ng kadena. And set him away to exile in Babylon. Kinulong siya. Exile in Babylon. Meanwhile, the Babylonians burned
So yung nasasakupan niyan talagang nawala pa, no? Sinunog pa nila yung Jerusalem, including the palace and torn down the walls of the city. Nasa Jeremiah 39, 4 to 8. Then the captain of the Babylonian guard took the remnants, yung mga naiwan doon, of the population captive to Babylon. The captivity of the Jews lasted for 70 years. So yung mga naiwan na yon na nasakupan sila, na captive sila ng 70 years. So ilan kung aanuhin natin, yung mga nangyari do sa Ukraine, sa Russia, di ba may mga na-captive din doon na hanggang ngayon di pa rin sila pinakakawalan ng Russia, yung mga ano nila, no? So dito, 70 years, just as God has decreed. God had judged His own people for their sin. So, next slide po. Ang reflection po natin dito, God's judged the sin of His people with catastrophic results. Ang nakita naman natin kung paano ano yung nangyari kay King Zedekiah, sobra po yung kanyang sasabihin na yung ginawa sa kanya at ginamit si King Nebuchadnezzar. At alam na ano to, who are God's people today? Sino yung mga God's people na sa panahon natin ngayon? Do you believe that they are sinning in ways that will bring similar catastrophic judgment? At alam naman natin meron ding judgment ang binibigay ang ating Panginoon. At yung mga nangyayari sa kapaligiran natin ay matatamo din nila yung ganitong kung paano nag-fall yung hari, kung paano pinarusahan, kung paano sinupol nung si King Zedekiah. At dito naman, how about you personally? Are there sins in your life that will bring His chastening? Meron ba tayong mga pagkakasala sa buhay natin na dapat ay madisiplina tayo, makorek tayo? O tayo naman ay lahat tayo ay dumadaan pa rin sa ating sa ating buhay na ito, at marami sa atin na talagang kinorek din, diniscipline tayo rin ng ating. Sa next slide po, dito po sa Hebrews 12:10, our earthly father disciplined us for few years. Di lamang po maiksi, no? Hindi lamang months, hindi lamang po days, kung hindi bibilang ng taon talaga. Doing the best they knew how. But God's discipline, yung earthly na yan talagang mula, halimbawa may mga anak ka na talagang lumalaki. Iyan talaga yung tamang paghubog. Pagka sabi nga nila pagka malaki na mahirap ng anuhin yung kanilang ugali pagka once na malaki. Kaya dapat maliit pa lang, nag-grow pa lang, doon pa ituturuan ng para paglaki na nila, pwede mo na silang pag nakita ko na ayos na yung kanilang mamumuhay, yung kanilang ugali. But God's discipline, pero ito, yung God's discipline is always right and good for us because it means we will share His holiness. No discipline is enjoyable while it is happening. Tama naman po yun. It is painful at marami pong talagang masakit at talagang kailangan mong i-give up, kailangan mong sundin yung ating pagkukorek ng ating Panginoon. Kung hindi talaga mag-i-struggle ka, in the long run, ikaw din ang susuko sa pag-i-struggle mo. Wala kang gagawin na lang kung hindi i-surrender, ibigay sa ating Panginoon, and let God be our God in our life.
But after, there will be a quiet harvest of right living for those who are trained in this way. At tayo po, na tayo ay mga anak niya, ay hindi po tayo, ano tawag dito, ligtas. Dito sa next slide, ito po yung sa dinagdag ko po, paano naman nagdidiscipline ang ating Panginoon. God's discipline is not punishment, but comes from His great love. Ito ay dahil sa dinidisiplina niya tayo, dahil sa pagmamahal niya tayo. Hindi dahil doon sa kanyang anger, kung hindi, o kaya He does not lose His temper or unfairly. He allow us to suffer anything that for our ultimate good. Sabi nga doon sa His great love for us. His discipline is great love from us. At ganun niya tayo kamahal. Hindi niya tayo sinukuan talaga. At sometimes nga, yung medicine na binibigay sa atin bad, pero ito naman yung nagbibigay ng kagalingan. Yung mercy na binibigay sa atin when God is disciplined us. Tapos pangalawa, God allow us to undergo trials, temptations, so our faith will be tested and grow para sa ikalalago, ikamamature natin as a Christian. At itong mga trials na ito ay to discipline us for godliness. Hindi po ba? At madalas na natin na when we suffering, sabi niya nga ganon, it's wise to examine ourselves, to repent our sins. Kaya nga, magko-confess tayo at talagang marami tayong pinagdadaanan talaga sa mga ganyan. Hindi tayo exempted kahit na tayo ay anak niya o tinanggap na natin, hindi pa rin hindi tayo exempted na dadaan pa rin tayo dito sa mga pagsubok na to. At doon lang tayo mahihil. At doon din nagkakaroon ng yung nagpapanalanginan, nagtutulungan tayo sa isa't isa. Yun po yung sabi, confess your sin to one another and pray for one another para tayo ay ma-healed. Sabi po doon sa James 5:16a. Count it all joy, my brothers, when you meet, yung pala yun, when you meet trials and various kinds, for you know that testing of your faith produces steadfast, and let this steadfast have its full effect, that you may be perfect and complete. So, pangatlo po, discipline is not merely corrective but also training. Sabi po doon sa Timothy 4:8, just an athlete, sabi niya ganon, discipline his or her body through physical training. Yan po yan. Paano tayo tinitrain? Tinitrain po yung ating character po dyan. Yung binigay sa ating ng fruits of the Holy Spirit. Kung tayo ba ay gentle, kind, self-control, dyan tayo po talaga tinetest ng ating Panginoon. Madali pa ba tayong magalit? Nakokontrol ba natin yung sarili natin pagka meron tayong may tagpo tayo na hindi maganda? Namamahal ko ba, minamahal ko ba itong kapwa ko kahit na hindi siya kamahal, dapat mahalin, pero ganun pa man. Yun, doon. At kung saan tayo mahina, kung saan tayo, talagang tinetest pa rin tayo ng ating Panginoon hanggang sa mapagtagumpayan natin. Kung mapapansin nyo, paulit-ulit natin na nararanasan yung tagpo na yon o mga karanasan na yon, ibig sabihin nun hindi pa tayo na kulang pa yung ating training doon sa mga ganong aspeto. Lalo na po doon sa self-control, kindness, gentleness,
goodness, di ba? Di po ba yun yung ganong ano? And number 4, God's discipline is not only for our own good, but also for His glory. Hindi lang para sa atin, ah, para sa kabubuti natin, kung hindi para sa Kanyang kalwalhatian. It is not mutually exclusive but work together. As God causes us to grow holiness, God's grace is revealed and He is glorified. Makikita naman natin sa buhay natin, pagka napagtagumpayan natin, nakikita natin kung ano yung ginawa ng ating, sino po ba yung mag-glorify, sino po yung maitataas, sino po yung pasasalamatan natin pagka tayo ay talagang na-overcome, na ano natin, napagtagumpayan na natin yung lahat ng ito. By His gracious, sabi niya ganon, the operation of His Holy Spirit not only washes away our sin, but empower us to grow holiness. The Heavenly Father is deserving uh, of eternal praise and gratitude of our adoption and work toward sanctification. So yun po. Not only for our good but also for His glory. May we learn not to despise His discipline but to be encouraged of it. So yung po yung yung po yung ginagawa ng ating Panginoon pagka tayo ay dumadaan po sa mga ganitong trials. At wag nating isipin na tayo ay tawag nga kagaya niya, pinapanis. Kung hindi, ito ay dahil kinukorek po tayo ng ating. So lamang po yung ating thank you for his words, for this devotion itong umaga na ito. In Jesus' name, amen. Thank you for letting me share. Maraming pong salamat, Ate Lydia. Ito rin ako ko na po kay Ate Finet for our breakout room, for our prayer blast. And sige po, Ate Finet, maraming pong salamat. Pananampalataya na ang ating Panginoon ay nakikinig at hindi lamang nakikinig kundi tumutugon sa bawat panalangin according to His will and according to His time. So sige po mga kapatid, idulog po natin sa ating Panginoon ang ating mga kapatid na nasa prayer list natin for healing at tayo po ay naniniwala na anuman ang ating kahilingan sa panalangin ay nakakarating sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. At yung iba na napagaling na, atin pong ipagpasalamat. At yung iba na patuloy na ipanalangin natin, yung nasa kasalukuyan ay mayroon pa rin silang mga karamdaman at for continuous healing, for complete healing and restoration mula sa kanilang mga karamdaman. So sige po, for 1 minute, muli tayo po sama-sama at sabay-sabay. Kung pwede po tayong mag-unmute at ibukas po natin ang ating mga microphone. At dito po sa ating prayer blast for healing. Those who are on our list, and kung meron po tayong alam na iba pa na wala sa listahan, isama din po natin sa ating panalangin. Okay, eto po meron pong chat si Sister Lydia sa ating pong chat box. Meron po siyang prayer request. At allow me to read it po. Sabi dyan, pray for my fast healing and recovery of my injured right foot. Ayan, declaring restored na po in Jesus' name. Amen. Amen. So ayan si Sister Lydia, isama po natin sa ating panalangin din
yung kanyang right foot na na-injured ay complete healing ang ibigay sa kanya ng ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat, sama-sama at sabay-sabay for 1 minute dito po sa ating panalangin for healing. Hallelujah. Hallelujah. Father God, we lift up to you and all the doctors and Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, kayo po ito po ang Dalangin. dito sa sakit. At ipadaloy niyo po ang makapangyarihang pagpapagaling, Lord, mula ulo hanggang paa. Lord, we lift up to you ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Luman ang kanilang karamdaman. Alam namin, O God, na kayo ay alam niyo, Panginoon, kung paano sila magagaling. Dalangin. Lift up to you si Sister Lydia, Diyos na rin Panginoon. yung Na in the name of Jesus, O God, ipuin mo ng inyong mighty hand ang inyong pong right foot, O God. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ipuin sa kanyang right foot, Panginoon. Daloy niyo sa kanya, Panginoon, ang isang supernatural healing, Lord. Kailangan niya, ano man, Lord. Nandito Diyos sa mga Injury. In Jesus' name, kamag-anak ayusin niyo po ito, Panginoon, Lord. ko na Mawawala, Panginoon, instantly, O pray, God. Father God, Ang na anumang mga sakit, ang anumang mga pamamaga, ang anuman pong mga limitasyon sa movement at iyan ang paglakad. pangalan In ni Jesus. Jesus' name. In Jesus' name. We declare healing right now in the name of Pray, Lord Jesus. God, for the comfort. Thank you, Lord. Thank you for the Amen. healing that our brothers and sisters have already received. In Jesus' name. Amen. Sa pagpapatuloy po, atin pong ipanalangin ang Pillars of Society. Tayo po ay nagfo-focus ngayong araw na ito sa media. At ito ay ipanalangin nating magamit din sa ikalalaganap ng salita ng Panginoon at maabot ang mga ibang tao na napaka yung even those na hindi natin mahirap nating abutin sa pamamagitan ng physical presence, kundi kahit sa pamamagitan ng media, sa internet, sa social media, sa mga messenger, ay ngayon ay napakadali na lang na abutin sila. So kung meron po tayong mga kakilala na nais nating makakilala sa ating Panginoon, those who are not in the faith yet, then yan po ay isama natin sa prayers na magamit ang social media, ang mga iba pang mga platforms na ganito na maging daluyan ng salita ng ating Panginoon. So sige po, tayo pong manalangin mulit for 1 minute. At sabay-sabay at sama-sama po tayo dito sa prayer focus na ito. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa technology. Salamat sa internet. Salamat, Panginoon, sa mga gadgets, Lord, na mayroon kami. At ang panalangin namin, Panginoon, ito ay magamit namin, Lord, sa paraang makakapagbigay ng kaluguran at kalwalhatian sa inyong Panginoon Diyos. Huwag ang aming abutin, O God, ang aming mga kakilala, Lord, na malayo sa amin. Lord, ang panalangin namin, O God, ang media, Panginoon, Lord, ay magamit, Lord, upang maipahayag ang inyong salita, ang abuting balita ng kaligtasan, O God, to those who are still living in sin, those who are still living in the world, O God. Na sila rin, Panginoon, ay makaranas, Lord, ng inyo po makapangyarihang pagpapabago sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Thank you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. At ang atin pong panalangin para sa mga nations and governments, patuloy po nating ipanalangin ang Israel, ang
even ang Hamas group, na ang Panginoon ay kumilos sa kanilang mga buhay at magkaroon sila ng pagbabago ng puso, ng isip, damdamin, at sila ay makatanggap sa ating Panginoon. Ganon din ang iba pang mga bansa na nai-involve din sa mga conflicts na ito, ang Ukraine, ang Russia, at ipanalangin din natin ang ating bansang Pilipinas sa mga nangyayari na conflicts din between our country at saka ang China. Ay patuloy na ang kamay ng Panginoon ang kumilos sa kanilang kalagitnaan at magkaroon ng isang mapayapang pagresolba ng lahat ng mga issues na namamagitan sa dalawang bansa. At tayo rin po nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, ipanalangin din natin kung saan tayo, and to ask the Holy Spirit to lead us, to help us, to reveal to us yung purpose ng ating Panginoon kung bakit tayo ay dinala sa mga lugar na sa labas ng ating bansang Pilipinas. At surely ang ating Panginoon ay ililid tayo kung saan tayo ay magiging pagpapala sa marami, sa mga taong nakapaligid sa atin kung nasaan man tayong lugar. Sige po, tayo ay sumaglit na manalangin ulit. Sama-sama at sabay-sabay po tayo. So ibukas po natin ang ating mga microphone at for 1 minute sa atin pong prayers for the nations and the governments. Yes, Father God, we lift up to you, O God. Ang mga bansa, O God, na You are alam here, namin, Lord, kayo pa rin po, because you Panginoon. are a Very king, much in our Lord and control. Savior. Sa gitna, O God, ng mga nangyayari King, Lord God, mga for you. conflicts between the nations. Alam namin, Panginoon, Speak that for your mighty peace. hand is still Speak for holding all the nations, O God. Lord, we declare Lead your them, Lord. peace, your presence, your leading of Holy Spirit sa bawat mga leaders ng mga Yung bawat gobyerno ng mga bansang bansang ito. naisa lang Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa buhay nila. At ang They will not panalangin fail namin, Lord, because you are. ay magkaroon sila ng are the- pagkilala sa inyo, Panginoon. At kilalanin ka, Lord, bilang Diyos ng kanilang buhay. You are the At God of power, gamitin mo sila, O God, God na of Abraham, God of Isaac, paranas, O God of God, Jacob. Lord, ang kabutihan, O God, at ang You lead us. kadakilaan mo sa lahat. Lead us, Lord God. Maraming salamat, In Panginoon, Lord. you Tuloy niyo kaming gamitin, O wait, God, kung nasaan and man kaming lugar. in Huwag Jesus' maging daluyan, O God. Inyong mga salita, magdalahan, Panginoon, ng maraming kaluluwa, Lord, sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, mga kapatid, ipanalangin natin ang Iglesia ng Diyos at ang mga manggagawa sa Iglesia ng Diyos, ang kanyang mga tinawag na mga anak upang siyang magturo, mag-guide, magpahayag ng kanyang mga salita, ang mga pastors, ang mga diakonesa, ang mga leaders ng iglesia, mga church council leaders, at bawat miyembro ng katawan ni Kristo ay atin pong idulog sa ating Panginoon upang lahat tayo ay manatiling faithful sa ating Panginoon. At yun nga po kanina sa sharing sa atin, muli pinaalalahanan tayo na tunay nga na marami tayong papagdadaan ng mga difficulties, mga challenges, mga trials and tests sa ating faith. Subalit ang ating pinanghahawakan ang pangako ng Panginoon na tayo ay
hindi niya iiwan at hindi niya pababayaan habang tayo ay lumalakad sa buhay na ito. Sa ating pananampalataya ay tulungan tayo ng Banal na Espiritong manatiling matatag at matibay sa ating pananampalataya sa Kanya. So, sige po, ipanalangin din natin ang mga ministries, ang mga gawain ng Panginoon na ang iba sa kasalukuyan ay nangyayari na, nagaganap na, at ito ay ang Empowering Academy na tuloy-tuloy yung ating panalangin na ang Panginoon ang siyang tunay na maitaas at maluwalhati sa pamamagitan ng gawain na ito. Patuloy na kalakasan, kalusugan sa atin pong mga leaders na ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita sa pamamagitan ng Empowering Academy na ito. Ganun din ang 40 days prayer guide sa August 7 to September 15. So the world will know ng GMC ay isama din po natin sa ating prayers for God's leading and provisions para po sa mga gawain na ito. Ganun din ang anniversary ng LGI sa 27 of July. At syempre yung launching po ng GMC Nueva Ecija sa July, sa darating na katapusan ng July din po. Sige po, tayo po muli sa atin pong prayers for the church and ministries. For 1 minute, sama-sama at sabay-sabay po tayo dito sa panalangin na ito. Hallelujah. Yes, Lord, we continue to lift up to you all the churches, Panginoon, ang inyong iglesia, O God, ang body of Christ, Panginoon, ang inyong mga pastor, ang inyong mga diakonisa, ang bawat mga leaders, Panginoon, ng church. Ganon din ang bawat miyembro. Lord, patuloy na kayo ang maitataas, O God, dahil ang inyong kalooban lamang, Panginoon. Siyang patuloy, Panginoon, ang mararanasan at masusunod, O God, sa mga gawain ng inyong iglesia. Na tunay mananatili silang Lord, tapat ang sa iyo Empowering Academy na kasalukuyan pong sa gitna ng ginagawa. mga mapagsubok sa Patuloy, gitna Lord, ng na ang inyong pangunguna o banal na kayo po din Espiritu sa dahil na ay maranasan, Panginoon, ng lahat ng mga anak mo na tinawag mo Nangin na namin lingkod salamat sa sa iyong gawain ito. katapatan sa Lord, we LGI. declare your guidance, strength, Panginoon, provisions for good health and safety for travels sa mga anak mo, Lord, na siya pong ginagamit mo, Panginoon, At sa isang taon na pagdiriwang leaders o GMC, gawain. bukas doon sa Ang Nevesia, iba pang mga gawain, Lord, mga patuloy mo gawain mo tinataas sa namin sa this iyo. coming Ngayon pa lang, Panginoon, ay tayo na, Lord, UK ang o Diyos puso ng bawat isa, Panginoon, bilang maging mayamang, fertile soil, O God, na tatanggap sa inyong mga salita, O God. ang 40 days Ito ay magbunga, O God, sa kanilang mga buhay. For your glory, O God. This coming In Jesus' name. August 7 until 15 Amen. of September. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. The Lord, inyo pong narinig ang mga panalangin ng inyong mga anak. Tunay nga, O Diyos, na kami ay nagpapasalamat at alam namin, O God, na ang aming mga panalangin, Panginoon, ay umabot na sa trono ng inyong biyaya, O Diyos. At ngayon, Panginoon, ay inuutusan nyo na, O God, ang inyong mga angels, O God, upang iparating sa amin, i-deliver sa amin, O God, ang inyong mga katugunan sa mga panalangin namin ng sang-ayon sa inyong kalooban at sang-ayon, Panginoon, sa inyong pamamaraan. Panginoon, sineselyohan namin ang bawat panalangin na nabanggit at nasambit, O God, sa mga sandaling ito. Sineselyohan namin
ng inyong mapagpalang dugo ng aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kami ay lubos na nagtitiwala na ang mga panalangin namin ay tinugon niyo na. Kaya kami, Panginoon, ay tunay na nagpapasalamat in advance, O God, for what you continue to do in the power of prayers of your children. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Sige po, pwede ko po mahilingan po si Ate Rona for the closing prayer. At ang benediction po ang nasa natin, sa screen po natin. Maraming pong salamat. Okay, Pastor. Father God, I think it's not enough to list all the things that we want to thank you for. Thank you for being our loving God, our caring God, our gracious God, our faithful God. Thank you also for the message that we received today, that sometimes we are being disciplined for our own good. Sometimes we experience all these challenges to strengthen our faith and for us to look up to you, Lord, when our focus is somewhere else, and we come to you when we experience all these challenges. Thank you, Father, for the life of Sister Lydia, who led us today. Father, I pray that you continue to bless her so she can be a blessing to her family, to her community, to her church, and all the ministries that she's involved in. Father, we pray for each and every one who are in this Zoom room. Thank you for the love, the commitment, and dedication to you, Lord. May you continue to bless each and every one of them, and also their loved ones. May you bless them, prosper them, and protect them, Lord God. Father, we also pray for those unbelievers, Lord, that in your own way we'll be able to encounter, and that we'll be able to share your love, your peace to them, Lord God. Father, as we part ways, we pray, Lord, that you give us that wisdom so that we'll be able to share the good news, that we'll be able to serve you in the way that you wanted us to serve you, and joyfully as well. Lord, thank you again for everything. In Jesus' mighty name, amen. Amen. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And every child of God will say, Amen. Amen. And amen. 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 Thank you, Ate Lydia. Salamat po, Ate Lydia. Amen. Ito rin po. Nakamute po Salamat. pala ako. Thank you, Sister Lydia. So, Thank you rin po. habang nandito po tayo, ituloy-tuloy ko na po sa atin pong announcement. Wait lang po.
Okay. So, una na po yung atin pong schedule. So, for today, again, maraming salamat, Sister Lydia, for leading us.